tayo na nga pong papurihan ng Lord through singing. Kaya inaanyayahan ko na po ang lahat na magsitayo at kantahin po natin ang papuri kay Yahweh. Kantahin nga po natin yung dakilang katapatan at let's worship the Lord.
kabila ng ating pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng pitong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, sapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man maaasa hanggang lagi, maging hanggang wakas itong buhay. O Diyos, ang aking sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, lahat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man maasa hanggang lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Dakila ka, O Diyos, lahat ng panahon, pagkulangan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Galingan at walang sa dahilan iahon. Pag-ibig mo alay sa akin noon hanggang Sa ating pong tinatawagan ko ako si Brother Joshua pang hilit po tayo sa ating bukod. Yes, pinupurit sinasamba namin, Lord. Lord, pinupurit sinasamba namin na yun yung ilang namin sa oras na ito. Tunay nga na napakadakila mo sa aming mga buhay, Lord God. Lord, nagpapasalamat kami, Lord, sa panabagong araw na ito, Lord, na binigay niyo sa amin, Lord God. Nagpapasalamat kami, Lord, sa kalakasan, Lord God, sa energy, Lord, na binigay niyo sa amin, sa panibagong buhay, Lord, na binigay niyo sa amin, Lord God. Lord, kami humihingi
God is good. And all the time. Ayan. Meron po tayong mga ano ngayon, mga visitors ngayon. So, welcome po sa aming church. And ayan, inahanyayahan ko po ngayon yung special presentation po ng ating CCMO at yun. Madadayaw iti Apo kapsat, naibag bigat tayo amin. Tatat pangarod nga Domingo kapsat iti nai daton nga mag-share kami kapsat iti pagdayaw mi iti Apo, kanta kami para iti Apo, kaya iti kantaan mi kapsat adi ang tanging alay ko pero Ilocano version. So, kako matarosan tayo di kaya ng song. Amen? Praise God. Thank
So, ayan. Bago po tayo magtapos, inanyaya ko po si Uncle Solomon para mag-testify po ng... Thank you, brother. Laki ito yung agundaway kapsat. Basit lang kapsat. Kapsat, agyaman lang kanunay kada kay kapsat. Manipod, kinimbag tiapo kata. Nagimbag launay kapsat kata. Agyaman lang launay kada kayo iti ayat yo, iti tulong yo kapsat. Manipod iti nagsakin ni tatay ko, ang mga kadwa da kayong kapsat nga naikarkararagin ko, naging nga na iti maudingal daw na kata. Kadwa kay kapsat kata. Dagiti puyat yo kapsat ka na panagipag riknayo kada kami, agyaman kami luunay kapsat. Tada kayo nga kakapsat mi, nga timultulong, nangayat kada kami. Ikararag yo kapsat nga ngakan kanayin kat agyaman kami kada kayo kapsat. Kata pagyamanan mi luunay kapsat, dagi kapsat nga nakarkararag yo kapsat, nga gitultulong yo. Kata saniman kapsat nga masubadan iti anyaman nga banbanag kapsat nga amok nga niya po Diyos kapsat kati suti may subli kada kayo ti adadupay nga parabot kan bendisyon kata ulitak manen kapsat agyaman ak kada kayo kapsat kata bagyan lang kapsat itut ko aming dayo gloria kan panagyaman kini po Diyos kapsat. Ayan po, kantayin na nga po natin yung give thanks. At give thanks the great Lord. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Now let the weak say, I am strong. Let the poor say that I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. So yun, tinatawagan ko na po ang MMP para sa ating congregational singing. And praise the Lord! Praise the Lord! Amen! Hallelujah! Before po tayo mag-start, gusto ko lang po basahin sa Psalms chapter 98 verse 4. Sabi po rito, shout joyfully to the Lord, all the earth, break forth and sing for joy and sing praises. Ang tanong ko, are you ready to shout the praise and worship for our living God? Kung ready na po tayong lahat, bakit hindi pa kayo nakatayo? Ayan, ibigay po natin yung best worship natin sa ating Panginoon dahil once a week lang po tayo nandirito, once a week lang tayo nagsasama-sama para papurihan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit at pagsayaw. Kaya inaasahan ko po na ang bawat isa sa atin ay ibibigay yung best para sa ating Panginoon. Hallelujah! Woo! Hallelujah!
Come on, church, let us continue to worship our living God. Patuloy nga nating isigaw ang ating papuri, ang ating pasasalamat sa dakilang Diyos. Hallelujah. Oh, we worship you. We worship you in this place, Lord God. We worship you, Jesus. We worship you, Father. Hallelujah. Let us sing holy, holy. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nation rise to give honor and praise.
We worship you. We worship you, Jesus. Oh, we honor you. Hallelujah. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the sea
deserve it all, Panginoon. You are worthy to be praised, Father. Kaya nga, O Lord, tanggapin niyo po ang aming awitin ngayong umagang ito, Lord God. Tanggapin niyo po ang aming papuri ngayong umagang ito, Lord God. Tanggapin niyo po ang aming pasasalamat ngayong umagang ito, Panginoon. Dahil, Lord, truly, that you are good, Lord. You are great, Lord, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. And we will worship you. We will worship you. We continue to worship your name, Lord God. We continue to glorify your name, Lord Jesus. We continue to lift your holy name on high, Lord Jesus. Hallelujah. Alam ko, Lord, na ang bawat sa amin, Panginoon, ay may mga praise, Lord God. Alam ko, Lord, na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay gustong-gusto kang pasalamatan sa lahat ng ginawa mong kadakilan sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya nga, Lord, nandito kami sa inyong harapan, Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo, Lord God. Dahil, Lord, napakabuti niyo po sa aming mga buhay, Lord God. And we honor you, Panginoon. We glorify your name, Lord Jesus. We thank you for everything that you have done in our lives, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Jesus. And we love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Na tayo sabihin natin, Lord, we love you. We love you, Jesus. We love you, Lord. Hallelujah. 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 Oh, we worship you, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for your presence right now, Jesus. Thank you, Lord, sa presensya mo sa amin, Panginoon. Ramdam po namin, Lord. Ramdam ka po namin ngayon, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng comfort, Panginoon. Sa pagmamahal, Lord God. Hallelujah. At sa lahat ng provision, Panginoon. We worship you. We worship you and we glorify your name, Jesus. And we continue to worship your name, Lord God. And this is all we ask in the name of Jesus. Everybody says amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. God is good. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. And let us enjoy the very presence of the Lord. Salamat sa Panginoon. Kasama po natin ngayon si Brother Kenneth Katabay. Welcome, Brother Kenneth. Alam ko po, mahirap po yung kanyang trabaho. Naglalakbay sa karagatan. But we thank God. Ang Panginoon ang nagbigay ng protection sa kanya at nakasama natin siya ngayon sa pananambahan. Praise the Lord. Amen. And also, here with us, sana po hindi to ang una at huli. Purihin pong Panginoon. Amen. Brother Ryan. Yan, makikita ko lang si Brother Ryan Lucendo. Purihin pong Panginoon. AD de la Cruz. Brother AD de la Cruz, welcome. Rogelio Donato. Yan, welcome po. Madam Edna Orpilata and Sir Donald Season. Welcome po. And si Sister Rachel Dacuno. Rachel. Sino tong Rachel? Dong naman ang pangalan niyan. Brother Dong. Naninibago ako sa pangalan eh. Para kasing pangalan ng babae. Brother Dong Dacuno. Ngay. And
Kagawad Danilo Minor, tinanong kita kanina, nagpaalam ka ba kay Pastor Noe? Pumunta rito. Okay, baka pagalitan ako ni Pastor Noe, ha? Okay, basta, Brother Danilo, okay. And of course, Brother Macario, paglamlumbang ka ta. Okay. Okay. Harin pong Panginoon. Welcome to our church, and I hope, sabi ko nga, nawa, hindi lamang sa mga panahon na ganito na tayo nagkikita-kita. Let us continue. We come here to the church with the motives and purpose to worship the Lord. And He alone needs to be worshipped. By the way, I'm contemplating and planning that this October, kakausapin ko po yung kasama kong mga pastor dito sa San Miguel. Kung saan po gaganapin, pwede rito sa church natin, pwede sa kanilang church. We will conduct prayer and political forum. We will invite all the candidates, mga applicants, hindi candidate, mga aplikante para maglingkod sa atin. Hindi silang paglilingkuran natin, ha? Maglingkod. Nag-a-apply sila. Hindi pa kasi panahon. Kaya by October, we will invite them. At pag-pray natin na magawa namin yung rules with the fellow pastors. Paano na rin yun? Magkaroon sila ng peace pact para hindi maayos yung takbo ng eleksyon sa ating barangay at maging example ang ating barangay. Wala pa naman natin ang Panginoon. Pray for that. Pag-pray natin, kakausapin ko po yung mga kapwa ko pastor. We will spearhead na kausapin sila. Kasi lahat naman sila ay gustong maglingkod. Kaya kakausapin natin silang lahat. Sabay-sabay. Fair and square. Amen. Amen. Kaya pinapauna ko na. Maswerte kayong pumunta rito kasi pinauna ko na. Agsagana kayo na. Dagijay apagbitmot nga speech yun to. Well, no ti plata por mayo ket ipasimintuyo amin nga taltalo nan tanawan ti malayos. Okay, so yun po. It is a plan. Hindi po natin alam kung matutuloy, but plano natin. Okay? Announcement. MC, Sister Mildred and Sister Carmen. Women's Sunday. Sa Sunday. Okay? Next. Pablito Macaraeg family. Mamaya ito. Family devotion. Okay? Na naman. Lagi na lang kayo. WMO Monthly Fellowship. Ay, mayroon. Okay. Welcome ba ako dyan? Okay, sige. MMT Workshop. Rin po ang Panginoon. Okay, so yun po yung mga announcement. Okay, last Sunday. Army of Providers. Monthly pledges. Nakangiti na po si Sister Vilma. Rin po ang Panginoon. Ngitian nyo na rin siya. Our Thanksgiving and Harvest Festival will be on November 12. Our speaker is ang aking officially, manugang ko na siya yan. Manugang ko na siya dyan. Ngayon hindi pa siya legal. Okay. Si Pastor Jesril Butulan. Future manugang. Pero sa araw na yan, manugang ko na. Okay. May anak na akong pastor. December 17, anniversary natin. Okay. So, yun po. Puri mong Panginoon, wala pa tayong speaker dyan. Hindi pa tumutugon yung kinukontak ko. Puri pong Panginoon. So, yan po yung mga announcement. Prayer meeting sa Wednesday. Pastor Ryan J. ay nasa Baguio po siya ngayon. 50 days ng kanyang training. Kaya ako po ang magte-take over ng prayer meeting sa Wednesday. Pastor Ryan J. is on the training ng 15 days sa Baguio. Naka-hotel siya ngayon sa Venice Hotel. 15 days. 15 days siya doon. So, ayun ang tinatawag na gawad. May gawad, yung mga may gawad bida. Gawad bida yung mga public servant kasi civil service month ngayon.
Yung mga civil servant, may gawad bida, gawad lakbay. Siya naman ay gawad ganda buhay. Okay, next. Don Watts. Yan po ang pinakagwapong kabataan namin dito sa San Miguel. Don Watts po natin every 5 a.m. Okay, so yan po yung mga announcement natin. And para po hindi tayo makuha natin yung time, it's now offering time. Let us worship the Lord through giving. By the way, I will be praying mamaya yung mga kapatid natin na welcome natin. And I ask the operatory ministers, nasaan na po sila? Sino pong naka-assign? Madam Stacy? It's offering time at kneeling. Okay, ang mga operatory. Sino sila? Ayan, operatory ministry. Oh, praise the Lord. Nagbabalik si Koreano. Okay. Okay, so awitin po natin. Okay. Magbigay tayo sa Panginoon. Tayo ay magbigay. Let us give our offering to the Lord. Magbigay tayo sa Panginoon. Tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon. Tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Niling kong tumayo po tayong lahat. Reading from the Word of the Lord, Ephesians chapter 6, verse 14. The last praise, 6:14. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamakatuwid, at, okay, verse 15, at isuot ang pangyapak na pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita sa pakikipagkasundo sa Diyos. Shall we bow down our heads and let us pray? Alam ko po, bawat isang nandirito ngayon may mga panalangin. May mga hinihiling sa Panginoon. May mga dinidesire sa Panginoon. Sa kinatatayuan mo ngayon, maaari bang makipag-usap ka sa Diyos ng taimtim? The very presence of God is in our midst. Ano man po yung nilalaman ng iyong puso, yung panalangin mo sa Kanya, yung kahilingan mo sa Kanya. As I lead the prayer, please pray also in your heart. Mention your prayer. Whisper your prayer. Ibulong mo sa Panginoon ang panalangin mo. Maaari pati pamilya mo na gusto mong ipanalangin. Just pray that the Lord will move in your ways in a mighty way. Hallelujah. Glory to your name. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Amang mapagmahal, salamat po, tinipon niyo kami sa bahay-sambahan na ito. Hindi po aksidente ang lahat ng nangyayari sa aming buhay. Because life is not a series of accident, but it is a series of appointment. You have appointed this time, O God, na magkaisa po kami para magpuri at sumamba sa inyo. Nandito po kami sa loob ng sambahay-sambahan na ito sa isang layunin. Papurihan ka, dakilaan ka, luwalhatihin ka sa lahat ng aming ginagawa. Sa pag-aawitan, sa pag-awit, sa pagbibigay ng handog, maging sa pakikinig ng iyong mga salita.
We want to worship you. We want to glorify your name. We want to exalt your holy name. Dakila ka, O Diyos, dakila ka. Sa oras pong ito, tinataas po namin ang mga kapatid namin na pinangalanan po ng iyong lingkod. Thank you for their life, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang kumilos sa kanilang buhay. Nagising po sila ng may panibagong sigla. Plinano po nilang pumunta sa bahay-sambahan na ito. You know what is in their heart. Alam mo po kanilang nasa puso, Panginoon. Dalangin po namin na sa pagpunta po nila sa bahay-sambahan na ito, yung layunin po nila, O Diyos, ay purihin, dakilain ang iyong pangalan. And that will be, Lord, ang nasa puso nawa ng mga kapatid kong ito. Salamat po. Salamat po na you are the one who lead them to come to our church. At ang prayer po namin tungo po sa kanila, Panginoon, iniling ko po na i-bless mo po sila. Yakapin mo sila ng iyong kapangyarihan. Hayaan mong maranasan nila ang katiwasayan, kagalakan na nanggagaling sa inyo. Hindi lamang po, Panginoon, yung maranasan po nila, yung makasama namin sila, pagkos maranasan nila yung presensya mo sa kanilang buhay. Ano man po yung mga suliranin nila, ano man po yung mga bumabagabag sa kanilang mga damdamin, tugunin mo po ito, tulungan mo po sila, O Diyos. At yung mga desire nila, yung mga nais po nilang gawin sa kanilang buhay, Panginoong Diyos, let your will be done to their lives. We entrust them to you. We entrust them to your mighty hands. Salamat po. Salamat po, Diyos. Si Brother Kenneth, hindi po magtatakal, alis na rin, babalik po siya sa kanyang trabaho. We pray for your protection. We pray for your guidance. We pray for your blessing sa lahat po ng kanyang gagawin. Na kahit maglalakbay po siya sa karagatan, Panginoon, hindi mo siya pababayaan. Yayakapin mo siya bawat araw sa kanyang buhay. Paggising niya bawat umaga, mararamdaman niya ang iyong presensya. Even, Panginoon, ang asawa po ni Brother Darwin, na Panginoon, babalik muli sa kanyang trabaho sa ibang bansa. We pray for your protection and guidance. We pray for your blessing. We pray for your comfort. And we pray, O Lord, that you will be the one to guide her in every aspect of her life. Pagpalain mo po siya, Panginoon. Bigyan po siya ng mabait, Panginoong Diyos, generous na employer. Thank you very much, O Lord. Bawat isang nandirito, Panginoong Diyos, tulungan niyo kami. May mga panalangin po ang bawat isa sa amin. Mula ano man po yung mga kahilingan. Kung mayroong may sakit, na nakikisa sa amin, panunood, Panginoon, at ang mga panalangin po nila habang sila nanonood, tugunin mo po, O Diyos. Salamat po, salamat po. Offering. Tanggapin mo po bilang katamang sa iyo sa iyong banal na harapan. We give it to you as our thanksgiving, as our worship, acknowledging that everything comes from you. Accept it as a sweet aroma to your nostril. Bless, O Lord, ang bawat isa at maging kaluwalhatian sa iyong pangalan ng mga offering na ito. At hiniling po namin na magagamit po ito sa ikalalago ng iyong gawain. Salamat po, Diyos, maging sa pagpapahayag ng iyong mga salita. Kasihan mo po ang iyong lingkod. Itago mo po sa iyong kapangyarihan. Mangusap ka sa amin. I will speak your word that will give, Lord, guidance, warning to us how to live in a holy life. Thank you very much. We give you all the glory, the honor, and the praises. In Jesus' name, amen. Makakaupo na po tayo. As I said, Sir Season in your team, wait for our invitation. Hopefully. Okay. Wait for our invitation na magkaroon po tayo ng magandang usapan kasama ng lahat. Ilan bang kandidato? Ay, ka-29 si Sister Sabel. Okay, 20,
30, pati kapitan. Magpapail din po ako. Vice kapitan. Okay, sige po. We will communicate with them. Puri pong Panginoon. Kasi maganda po na magkaisa kahit na isa naman ang desire, di ba? Maglingkod. Amen. Amen. Kaya let us wait for the time. Gagawin namin yung rules muna. Puri pong Panginoon. Okay, so tuloy natin. May I ask yung picture doon. Okay. Okay. Tuloy po natin. Yung contending in faith, pakikibaka sa pananampalataya. And nandun na po tayo sa putting on ang pagsusuot ng mga balute ng pakikidigma. How to put on the God's armor. So, natapos na po natin yung belt. Ito po yung belt. The belt of truth sa Roman soldier na pumuprotekta rito. Natapos na rin po natin last Sunday yung breastplate. And we know kung anong pinuprotektahan nito. It protects the heart and it protects the abdomen sa Roman soldier. In our Christian life, we know that the devil, alam natin ang kaaway, ang atake niya lagi ay kasinungalingan at pagdududa. At wickedness, kalikuan. So paano natin lalabanan? We must put on first the truth. Yung katotohanan. Both the truth of God and our truthfulness. Yung katotohanan tungkol sa Diyos at yung pagiging totoo natin. Sabihin mo nga sa katabi mo, are you true? Alala ko tuloy yung joke, ano? Si John daw, si Pedro ay pumunta sa Amerika at kumain sa restaurant. May Amerikano doon. Sinabi niya, are you John? No, I'm Peter. Yeah. Tapos sabi niya ulit, are you Dan? Sabi niya pala, are you Dan? No, I'm Peter. Are you Dan? No, I'm Peter. What I meant is, are you Finnish? No, I'm a Filipino. Then he said again, what I mean is, are you true? What do you think of me? Pulse? Hindi niya naintindihan. No? Okay. So, dapat maging makatotohanan. Are you true? Totoo ba? O nagsisinungaling ka? Ang isang Kristiyano ay hindi sinungaling. Sabihin mo ko sa tabi mo, hindi ka sinungaling. Because the devil will attack you eh. The devil, aatakin tayo ng kasinungalingan. We have discussed for the last months na ang atake ng kaaway ay pulos kasinungalingan. And sometimes, yung kasinungalingan niya ay half lie. Kalahating kasinungalingan. Kahit kalahating kasinungalingan niyan, kasinungalingan pa rin. Parang yung magnanakaw. Anong pagkakaiba ng nagnakaw ng piso kaysa nagnakaw ng milyon? Parehong magnanakaw. Okay. So ang enemy, atake niya ay kasinungalingan. Atakihin niya ng kasinungalingan ang bawat isa sa atin. Kaya tignan niyo yung atake niya kay Eva. Totoo ba? Yan ang atake niya eh. Totoo ba na binagbawalan kayong kumain ng ganito? Hindi naman yun ang totoo eh. Ang totoo, pwede silang kumain ng lahat. Maliban sa tinwist niya lang. Ang kaaway gusto niya lagi na gumawa tayo ng kalikuan. That's why, tayong mga tao, mayroon tayong tinatawag na konsensya. Ang mga tao naman, lahat ng tao, ayaw niya naman gumawa ng kalikuan. Pero bakit nakakagawa ng kalikuan? Why? Because the devil is dictating him, attacking him, para gumawa ng kalikuan. And how to fight? To us as a Christian, paano natin labanan ito? Breastplate of righteousness. Mamuhay sa katuwiran. Okay, we have many discussion of that. Now let us go. Punta naman tayo doon sa verse 15. Ano yung susunod? Diyan. Ano? Panyapak. Okay, ang ginamit ay panyapak. Sa sundalo ngayon, ang tawag dyan ay combat
combat shoes, di ba? Kahit dumaan ka sa, Brother Benji, gustong-gusto ko noon yun pag pumupunta ako sa kan. Kasi nung nag-ROTC ako, paborito ko mag-combat shoes. Ngayon, sarap ng feeling, kahit lapakan mo yung mga tinik, parang wala lang. Okay, now, this is the combat shoes. Or, ang tawag sa Bible natin ay tinawag the feet shod with the gospel of peace. Pero tignan muna natin, ano bang gamit nito sa isang Roman soldier? Hindi po yung mga bagong soldier ang pinipulot natin ito, the Roman soldier. Ano bang gamit niya? Ang gamit po nito ay to protect. Pinoprotektahan niya itong site na ito. Dahil habang nagmamarcha sila, kasi Brother Benji, sa sundalo noon, ngayon hide and seek, di ba? Hindi ka sa kanila doon talagang face-to-face battle, wave by wave. In the Roman ancient soldier, talagang wave by wave. Kung nanonood kayo, pinanood nyo yung Troy of Helen, pinanood nyo yung the Gideon 300, pinanood nyo yung Alexander the Great, talagang ganun ba atake sila? Hindi sila tumitinag. Keeping the front line. Pag ganun, platoon by platoon, squad by squad, di ba? Yun ang atake nila. Ito pinoprotektahan niya. Anong gamit nito? To protect yung kanilang mga paa sa mga sharp sticks at mga traps na nandun sa kanilang daanan na pumipigil sa kanilang pagmarcha toward the enemy. So ito ang pinoprotektahan nito para makapagpatuloy sila na mag-abante sa laban. Tinutulungan niya ito para labanan ang enemy. Imagine kung wala silang combat shoes na makikidigma, ang aming tinik sa daan. What will happen sa kanilang strength at sa kanilang marching? Kaya importante po ito. At itong shoes nila ito ay made of thick leather. Yung makapal na leather at minsan may mga bronze siya rito. Kaya mabigat. And let us remember David, nang pinasuot siya ni King Solomon, King Saul, ng kanyang mga king's warrior armor, ay hindi siya makakilos kasi mabigat. Mabigat po. Kaya nga po, ang isang sundalo ay talagang malaki ang katawan during the time. Kaya tingnan natin, ito pinoprotektahan nito sa Roman soldier. Bakit ginamit ito? At tinawag na ito na gospel in the preparation of peace, ng kapayapaan. Okay. Pag sinabi nating isuot mo ang panyapa ng katotohanan, ng pagiging handa ng ebanghelyo ng katotohanan, ibig sabihin, sa iyong paglakad bilang isang mananampalataya, naresolba mo na sa puso't isipan mo na ikaw ay mamumuhay ayon sa kapayapaan na ibinigay sa iyo ng Diyos nung tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. And you will continue to abide in it at handa mo itong ipahayag sa iyong buhay. That's why it is marching forward, walking forward in the peace that comes from God. Okay, i-discuss natin doctrinally. Lahat tayo noon, tayo ay kaaway ng Diyos. And that is written in Romans chapter 5, verse 6, 8, and 10. We are enemy of God. Bakit? Tayo ay naging makasalanan. Pastor, hindi naman ako nagkasala, si Adan. But remember, we are the offspring of Adan. He is our father in flesh. At ang kasalanan ay nandito sa atin. Lahat tayo, sabi ng Biblia, ay makasalanan. Walang matuwid kahit isa. At sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Wala siyang sinabi doon na sila ganito ay hindi makasalanan. Lahat ng tao ay makasalanan. At dahil sa kasalanan na yan, yan po ang nagbigay sa atin ng kaguluhan sa ating damdamin. Yan po nagbigay sa atin ng takot. Yan po yung sinasabi ng Apostol Pablo na mayroon akong gustong gawin na hindi ko magawa at hindi payapa ang aking buhay. Alam niyo po, naging kaaway tayo ng Diyos. But praise God, kahit naging kaaway tayo ng Diyos, ang sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death.
But ang maganda yung sumunod. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Alam niyo po ba, nung tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ano ba yung tinatanggap sinabi? Nung aminin mo, labi ko nga, balikan natin para makita nyo, bakit kayo nandito sa church? I'm asking the church member, bakit kayo nandito ngayon? To worship. At bakit kayo dito nag-worship? Because you are saved. Amen? At ang church na itong ginamit ng Panginoon para kayo maligtas. Pero ang nagligtas sa inyo, ang nagbigay sa inyo ng patawad sa inyong kasalanan, sino? Jesus Christ. We are not preaching our church as the way of salvation. We are preaching Jesus as the way of salvation. At sino mang nagpapahayag ng kanilang iglesia ang kaligtasan, anong sinasabi ng Biblia? Mga bulaan at sinungaling na propeta na tagapagturo. Because salvation said, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. At whosoever accepted Him as Lord and Savior, sabi niya doon, sino mang tumanggap sa Kanya, binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sa mga sumasampalataya sa Kanyang pangalan, John chapter 1 verse 12. At maganda yung sumunod, nakakalimutan nila yung sumusunod na verse. Ito ay hindi gawain o ng tao, ni sa dugo o ni sa laman, kundi ito ay gawain ng Diyos. Bakit tayo nagpupuri sa Panginoon? Bakit nandito ka? Dati hindi ka naman dito. Bakit si Brother Ronald, na dating lasinggero, dating butador, mangubor, agmamanok? Bakit si Brother Gaudencio, sharpshooter, sa tirador, bawat bato, isang manok? Bakit si Brother Mon, na kaya nang ipasara ang isang beer house, sky's the limit, ngayon, binago ng Panginoon? Gawain ba ng church natin yan? Hindi. Si Pastor Pader ba ang nagligtas sa kanya? Hindi. Sino ang gumawa sa kanya? It is Jesus Christ. Bayaan nyo yung baboy na yan, katayin niya na. Si Jesus Christ. Amen. Si Jesus Christ ang bumago sa kanyang buhay. Yun yung sinasabi namin dati talaga. Kaya nga po, Pastor, paano may papasok sa church ninyo? Hindi naman tayo nagyayaya. May pumapasok naman. Puri mong Panginoon. Amen. Nandiyan na nga si Brother Brian Namimiss ko si Brian na lang Kasi lagi kong nakikita pag family devotion doon. Thank you for coming, Brother Brian. And I hope it is not the first and the last. Amen. Ryan. Oh, Brian. Ryan. Tinitisting ko lang kayo. Tulog na kayo Okay. Oo. Isa lang po ang napapansin ko rito sa mga kalalakihan ngayon. Tingnan ninyo, nagkikislapan. Napansin nyo ba? Bakit kaya? Nagkikislapan. Makislap. Okay. Okay, so tignan natin. Hindi naman ako po. Sino ang bumago sa akin? Dating marijuana user, nakikipagrelasyon sa iba't iba, both men and women. Pero bakit naging pastor, naging anak ng Diyos? Hindi po ang aking father of faith ang bumago sa akin. It is God Himself. Because I cannot change myself. Gawain kasi ito ng Diyos. Amen? Amen. At alam niyo po ba, nung tinanggap mo si Jesus, the peace of God, ikaw ay mayroon ng kapayapaan with God. Nakikapyakan kini Apo Diyos. Amen.
medyo Iloilo-Kanac Basit because my mentor, one of the mentor in my Christian life is watching. Sir Chicho Kanaway, parang Abra, nanonood. Mga kapatid, gusto ko pong tignan po natin. Magulo po ang buhay. Magulo po ang buhay hanggat wala si Jesus. Ang isang tao, kahit gaano man siya maganda man ang kanyang buhay, testimony ko po sa Lukab kahapon, ay ulitin ko po sa mga kasama ko sa Lukab Sur kahapon. Hindi naman ako lumaki na yung mahirap na mahirap. I grow up kasi alaga ako ng lolo at lola at ang matandang dalaga, hindi matandang dalaga. Dalaga kong auntie noon ang kauna-unahang pumunta sa Italia sa magkakapatid na kapatid ng parents ko. Siya po ang sumuporta sa akin. Alaga ko ng lolo at lola ko from 6 months up to 17 years. And I don't grow up na yung medyo nahihirapan. Hindi naman, mayroon mang kahirapan noon kasi sinasabing mahirap ang buhay. Hindi ako nahirapan. And I grow up in a religious ambience. Kasi apostolada ang mga lola ko. Yung mga matatandang lola, yung isang matandang lola ko, apostolada kasama yung lola ko rin. Yung matandang lola ko, yung matandang dalagang lola ko, siya lang naman ang tagalid ng nobena sa aming barangay. At pinakamagaling na mag-lead. At lagi niya akong sinasama. Kaya alam ko ang mag-lead. Sabi niya, Santa Maria nga nato Diyos, kakasya ka managkasulita, kaya na na yun. Ave Maria, napno ka ti grasya. Sasagot kagad ako noon. I was trained religiously. Sa simbahan, bago palang magtinda ng ice cream, yung sakristan, yun na-get niyo? Nagtitinda ng ice cream yung sakristan. Kring! Nakaluhod na ako bago pa lang siya magkiriring. Bago pa niya sabihin, yung papispisan ka. Bakit? Hindi. Peace with you, peace be with you. Nandun mga maawatan, papispisan ka. Bago pa niya sabihin yon, nauuna na ako. Ibig sabihin, kabisado ko yon. Pumupunta ako sa simbahan namin, our Heritage Church in Santa Maria, Ilocos Sur. Naaakyat ka sa burol, kasama ko ang aking mga barkada. First Mass, pupunas-punas doon. Santo pag nasa loob ng church, paglabas ng church, wala na naman. I grew up in that. Pero may hinahanap yung puso. Walang kapayapaan. Walang pagkakontento. That's why hinahanap ito sa iba't ibang kaparaanan. Hinahanap-hanap ito sa iba't sarili nating kaparaanan. How to have peace, satisfaction in our life. At salamat, ang solusyon ay ginawa ng Diyos. Jesus Christ ang kapayapaan natin. Siya ang nagsabi, I will give you peace. Bibigyan kita ng kapayapaan, katiwasayan. Kapayapaan na ibig sabihin nito from the Greek word irene, na ang ibig sabihin, hindi ibig sabihin na walang digmaan. Hindi ibig sabihin na walang awayan. Hindi ibig sabihin na walang conflicts. But peace amidst of conflicts. Kahit na napakaraming problema, napakagulo ang paligid, mayroong kang katiwasayan at kapayapaan sa iyong puso. Kailan nangyari yon? Nung ikaw ay tumanggap kay Jesus Christ bilang Panginoon at Tagapagligtas sa iyong buhay. Nang ikaw ay nagsisi sa iyong kasalanan, ipikinanpes mo, Panginoon, ikaw na ang aking Panginoon at Tagapagligtas ng aking buhay. Personally, that's the time that you experience the peace with God. Amen. Ibig sabihin, ikaw na po ay nakasapatos ng kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. At ngayon, ang resulta niya, payapa ka sa lahat ng pagkakataon. Do you have a problem? Ang mga taong may problema. Sa aming mga lalaki noon, pag may problema kami, anong ginagawa natin? Brother Ronald? Tagay. May problema ako. Brad, inom tayo. Gusto kong lunurin ang problema ko. Hindi niya alam
champion swimmer sa alak yung kanyang problema. Pagkatapos, nalipatan na mo tata, mayat gitama na. Lalo nung tipulutan da kat kilawan nga yellow pin. Tapos, pinalsiitan nga manok. Sadapay, insap sa purikat. Brother Mon, insap sa purikat nga manok. Nga pinalsitan. Nalipatan da di problema da, ida pagapaman, idi nausawan da, nanayunan di problema da, apay, ada di pala di problema, ada pay hangover da, ida agawid da, na disgrasya da pay. See? Yun ang, kasi kayo po may problema, yung babae naman, anong ginagawa? Pag nagka-problema, runga-runga ta, sangit, tila papan na paki shoulder to, cry on. Tapos, may problema siya. Problema ni pare. Come on, pare. Marinig ka to. My shoulder is open for you. Di ba? Okay, time. Urasan na. Okay. Now, tignan natin. Bakit? Yun yung mga solusyon ng tao Susubukan niya. Yung problema mo, yung katiwasay, gusto may hinahanap ka Susubukan mo sa lahat. Susubukan mo pati sa mga opposite sex. Kaya nga yung kanta ng Shalom, sabi niya, maraming nabigo na kami ay baguhin, magulang, kapatid, babaeng itinatangi, maging ang simbahan o ang bilanggoan, nabigong kami gisingin sa katotohanan, ngunit nung kami nga ay tipunin, kamay ni Jesus na naghirap para sa amin. Di ba? Yung awit na yon, testimony ng mga taga-kwan, taga-munti, maximum, anong tawag doon? Maximum security. Jonathan, yung welder mo, saan siya? Maximum o medium? Oh, yung welder niya, galing sa munti. Ang kaso lang naman ay arson, ang sinunog tao. Yun yung welder niya ngayon. Pero alam nyo, hindi naman siya pwedeng baguhin kahit doon. Sabi niya, pag napunta ka doon bro, sabi niya, pag napunta raw siya doon, impyerno talaga ang lugar na yon. Kawawa daw siya doon. Ngunit nakasurvive siya. Ngayon, nakalabas na siya. Pero alam niyo po, hindi na tayo kayang baguhin. Yung mga anak natin, kahit anong gawin natin, hindi natin kaya silang baguhin May sarili silang. Yung asawa mo, kahit anong galit mo dyan, kahit anong pagsabihan mo, uray pa'y pagsasawam, da kayong babae, pagsasawaw yung kasawayaw, ad-anda. Padasin nyo. Maragragsakan, nagitilalaki. So kada kayo nga babae, ngadan nyo, nagitang iwat yo, tawaray sa ukay nga sa ukay, nagitalalakay yo, nuhaan nga balbaliwan, ida ni Apo Dios, awan. Iso taramidan nyo, kisayan nyo basit, ta kinaarmalay tiyo, nainayunan nyo, ti panangikarkararag yo, kadagiti asawa yo. Amen. Amen. Imbes nga sa uka sa dyan, data na, bartek ka man kastoy. Nya nga adadaon na lang arod. Nguning kararag ang kagununin. Pagserbyam. Tapos ikararag mo. Oh, praise the Lord. Madamdama, kadwa mo nga makigimong. Manidayo ti Apo, amen. Ngamin nakita na, makigimgimong ni bakit ko. Addan tipis, iyeng iwat na. Oh, see? Ganun yon. Now, ang resulta nito, I will go. Yung kapayapaan na ngayon na nasayo, kailan nangyari? Nung tinaka mo si Jesus. Nakikapyakan, may katiwasayan ka na sa puso mo. Ang dami mo ng problema sa mundong ito. Sino po ang walang problema? Ipakitaas ang kamay, ang mga walang problema. Itaas niyo po ang mga kamay. Sino po ang maraming problema? Dagiti kakabsat tayo ng first timer, walang problema na. Okay. Ulitin ko po. Sino po
ang maraming problema? Pakitaas ang kamay. Yan. Ang problema. Lahat tayo may problema. Pero ang tanong, nakakatawa pa ba kayo? Bakit? May kapayapaan sa puso natin. Yung asawa mong babae, lalakay sir. Lalakay sir. Yung asawang babae, anong gagawin mo pag ikaw ay Kristiyano? Iinom ka ba? Susuntukin mo na lahat ang masasalubong mo? Iinom ka na ng alak? Hindi. Ang isang Kristiyano, kahit ganun gagawin ng kanyang asawa, mananalangin siya at sasabihin niya, mayroong kapayapaan ka itong problema. I will pray that the Lord will give me strength to overcome this. Na hindi ako gagawa ng hindi karapat-dapat. Eh kung yung mga lalaki naman, ang womanizer, anong gagawin mo? Hayaan mo. Ang advice ng mga ibang babae, no kaya na, aramidong mat. Sa hindi man nanampalataya yun. Sa Kristiyano, hindi. Huwag mong hihiwalayan, ipanalangin mo, ipakita mo na ikaw ay anak ng Diyos. Hayaan mo ng Panginoon ang babago sa Kanya. Ang aking ama ay babaero. Tinatanong ko na lang sa kanya ngayon kung mayroong kaming kapatid sa labas. Pero wala. Pinapaamin na namin kasi lahat ng kanyang mga kapatid may mga souvenir sa labas. Pinapaamin namin kada may celebration sa bahay, may birthday, nagbibiroon kami ng aking mga pinsan. Tinatanong namin ang father ko, ganito. Sabi niya, wala. Sa aming magkakapatid, akong pinakamaraming babae, sabi niya. Pero wala akong souvenir. Ang mother ko naman, sabi niya, pinaghihiwalay na sila ng mga ibang mga kamag-anak. Pero sabi namin, huwag niyong pakialaman ang pamilya namin. Ipapanalangin namin, ayaw naming masira ang aming pamilya. Ipapanalangin namin ng Panginoon ang babago sa aking ama. And praise God. Hindi nila napilit. Kaming magkakapatid ng kaisa na hindi namin papayagan kahit may mga pamilya na kami na yung mother ko at father ko dahil sa pagkababae ng aking ama ay maghiwalay. And praise the Lord. Sabi ng mother ko, ako ang nagwagi. Ba? At sila ngayon ang magkasama sa isang bahay. Dalawa lang sila. Purihin pong Panginoon. Bakit ko sinasabi ito? You know the problem? Marami tayo. Marami tayong problema. Marami tayong problema. At ito ang nagbibigay sa atin ng kaguluhan sa buhay. Sa inyong kinaupuan ngayon, maraming nagnanakaw ng katiwasayan natin. Katiwasayan ng buhay natin, katiwasayan ng pamilya natin, katiwasayan ng simbahan natin, katiwasayan ng komunidad natin. And there are robbers of faith, ng kapayapaan at katiwasayan sa ating buhay. Sa ating buhay, unahin natin. Ano yung mga nagnanakaw ng kapayapaan natin? Problema sa tao? Problema sa sitwasyon? Problema sa pananalapi? Sino rito ang hindi mo problema sa pananalapi? Taas ang kamay. Walang problema. Lapitan niyo siya. Walang problema sa pananalapi. Okay. Problema sa mga agam-agam ninyo, madandanagan kayo, worries. Lahat ito magnanakaw sa buhay mo. Now, sa kinapuan mo ngayon, anong mga worries mo? Ano yung mga taong nagbibigay sa'yo ng hindi magandang kalooban na pagbukas mo ng bintana mo kat makita mo, agburburo kan tidarang.
Nyaki, dito, gurbo. Yung mga taong nagbibigay sa'yo ng sakit ng ulo. Yung mga taong nagbibigay sa'yo ng problema. Yung mga sitwasyon mo ngayon. Ano yung sitwasyon mo? Sitwasyon mo. Yung mga agam-agam mo sa buhay. Yung mga kabataan, ang problema nila, paano nila matatapos ang kanilang pag-aaral kung ganito na lang ang buhay? Yung mga parents. So sa oras pong ito, tingnan po natin. Maraming bagay na maraming pumupunta sa church, ang aaktibo nila dati, umiiyak sila rito, hindi sila nagpatuloy. Bakit? Hindi nila naalagaan yung kapayapaan at katiwasayan na binigay sa kanila ng Diyos. They allowed themselves to be troubled. They allowed themselves to be affected by the trouble in this world. Sabi ni Jesus Christ, dito'y lubong, dito sa mundong ito, makakaranas kayo ng mga pighati, makakaranas kayo ng mga hirap, makakaranas kayo mga trouble. But, huwag kayong mag-alala. Peace I give to you, peace I leave to you. Ibinigay na ng Diyos. Anong gawin natin? Para hindi manakawan. Hindi tayo umatras sa pananampalataya. Patuloy lang tayong magmarcha. Stop worrying. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, tumigil ka na sa pag-worry. Tumigil ka na. Tumigil ka na sa pag-worry. Ton, tumigil ka na sa pag-worry. Don't worry. Be happy. Amen. Tumigil na po kayo. Now, ilista nyo sa isipan nyo ngayon. Mental listing. Ano yung mga bumabagabag sa damdamin mo? Personally, I am talking to you personally ngayon. Ano yung, sa isipan mo lang, isipin mo lang ngayon, ano yung mga bumabagabag sa isipan mo? Sa iyong personal na buhay, sa iyong pamilya. Ano yung mga bagay-bagay na naisip mo ngayon na bumabagabag sa damdamin mo? Na nagbibigay ng trouble sa puso mo? Isipin mo lang sa oras na ito. Anong mga bagay na yon? Hindi kasi tayo pare-pareho eh. Hindi tayo pare-pareho ng mga pinagdadaanan. Iba't iba po yung mga troubles natin. Kaya lang po, ito yung pumipigil sa atin. Ang sabi ng Panginoon, isuot mo ang panyapa para makapagpatuloy ka. Okay. Naisip mo na ba? Okay. I will give you a moment to think. Ano yung mga problema mo? Ikaw muna, sa sarili mo at sa pamilya mo. Huwag mo munang isipin ang komunidad. Kasi pag komunidad ang inisip mo, ang daming problema. Sa San Miguel, ang daming problema eh. Problema ang tubig dito. Number 1 yan. Okay. So, ano po ang mga problema na nasa buhay mo ngayon? Alam ko, meron ka eh. Ang tao minsan nakakatawa siya. Minsan, nakakahihalubilo siya. Alam niyo po ba na isa pong natutunan ko? Yung taong akala mo laging masaya, yung laging tumatawa, yun palang pinakamaraming problema. He is just packaging. Itinatago niya yung totoong nangyayari sa kanyang buhay. Sorry po mga lalaki. Karamihan sa mga lalaki, hindi mo nahahalata ang mga yan na may problema. Hindi mo nahahalata. Why? Psychologically, because of the so-called macho effect. The strong, macho image, the strong personality that we have. Hindi gaya ng babae na konting problema, sangit dan, tila pangichismismisan dan. Tayo hindi eh. Nakakangiti tayo. We can go to one another, but deep in our mind, in our heart, we have problems. Nakakatawa, nakaupo ka lang dyan, wala kang ginagawa. Pero, ang utak mo, punong-puno ng problema. Ilista mo ngayon yan. And allow God to move. Make a listing. And after make a listing in your mind, isipin mo, why not cast it down? Cast all your burden to the Lord. And He will, cast all your burden unto the Lord. And casting all your care, and He cares for you. Kapatid,
Hindi ko sinasabing sa simbahan na ito ang magbibigay sa inyo ng kapayapaan. Hindi ko sinasabing pumunta kayo sa simbahan na ito para i-clears nyo yung mga problema ninyo. Ang sinasabi ko ngayon, nasa isip mo ang mga problema mo, ang makakatulong lang sa iyo ay ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Palapakan natin ang Panginoon. Let us lay down unto the peace of the Lord. And I want to close with this verse in Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Kindly open it. Philippians 4, 6 and 7. Kung mayroon kayong Bible sa inyong cellphone, pwede nyo yang i-highlight, lagyan ng color sa Bible app. At kung gusto ninyo, ilagay nyo doon sa profile ninyo, yung 4, 6 and 7. It will remind you na ang Diyos pa rin ang gagabay sa inyo. Tingnan natin. Reading from Philippians 4, 6 and 7. Yung mga walang Bible, pakinggan nyo po ito at pagbulay-bulayan nyo. 6 to 7. Ang sabi rito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, higin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Verse 7. At ang di malirit na kapayapaan ng Diyos na nag-iingat sa inyong puso at pag-iisip ay sa pamamagitan ni Jesucristo. Anong gagawin mo? Hindi tayo excuse sa trouble. Hindi tayo excuse sa mga problema. Hindi tayo excuse kahit na gaano ka mang kayaman, gaano ka mang kasikat, kahit ako na pastor, marunong manalangin, nangangaral ng Biblia. Hindi po ako excuse sa mga trouble na darating sa akin. Even Maring Des, nag-boyfriend niya si Jesus. Hindi, may mga problema pa rin siya. Walang magsasabi na walang trouble sa bawat araw. Alam niyo, bawat araw. Sabi na nga ni Jesus. Si Jesus mismo nagsabi, ha? Si Jesus mismo nagsabi. Sapat ang bawat, Matthew 6:34. Sapat ang bawat masama sa isang araw. Anong ibig sabihin ni Jesus dito? Every day, there are troubles. Every day, there are bad things to come in your life. Every day, there are challenges. Ang ganda ng buhay mo ngayon. Ganda ka, nandito ka sa church, nakakangiti ka. Di mo alam, mamaya, paglabas mo, may problema na. But you know, you could still smile at the storm. And you can still say, Lord, thank you. I praise you. Kung yung 7, yung 4, 6, and 7 ang maging sekreto mo. Instead of struggling by your own strength, by your own power to solve the problem, why not go to the Lord? Na siyang nag-imbita sa iyo. Come unto me, all of you who are tired and weary, and I will give you rest. And take my yoke upon you, and you will experience the peace. Isumbong mo na sa Diyos ang lahat. Amen. They are persecuting you. They are saying bad things, slandering you. Surrender it to the Lord. Ipulong mo itan. Ni David ko na okay, umatake sila sa akin. They are attacking me. They are not pleased to me. Lahat na ginagawa nila sa akin. Ano sabi ni David? You are my help. You are my refuge. You are my peace. Kaya sa oras po ito, mga kapatid, lahat po, mga Kristiyano na nandito sa loob, mga miyembro ng Assemblies of the Firstborn, mga ngayon lang pong umaten, gusto ko pong ipaalala sa inyo, wala pong ibang makakatulong sa ating buhay na personal at pamilya natin. Because the first thing is, gusto nating maganda ang barangay natin, gusto nating maayos ang barangay natin, ang una nating ayusin, yung buhay natin at pamilya natin. Because the smallest part of the community is the family.
Kung hindi maayos ang pamilya, hindi mapayapa ang pamilya, sa palagay nyo ba, mapayapa ang komunidad? Hindi po. That's why, saan po? Una, sa sarili natin. Yung mga troubles natin. Alam nyo, nagagawa natin ang isang bagay. The reaction in our life, nagagawa natin ang mga bagay-bagay na ang epekto nito ay hindi maganda. Because we are being troubled. At yung trouble natin, sinasarili kasi natin. Para bang nandyan naman ang Diyos, na mabuting Diyos, mapagmahal na Diyos, bakit mo sinasarili? Bakit hindi mo isuko sa Kanya? Sasamahan ka niya sa iyong problema. Purihin po ang Panginoon. Bakit mo kasi sinasarili? Hindi mo talaga kaya. Sabi ni Jesus Christ, without me, you can do nothing. Kaya mga kapatid, hindi ko alam kung ano yung mga pinagdadaanan ninyo. Pero ako may sarili din akong pinagdadaanan. As a pastor, and as a husband, as a father, I have also my trouble. Mayroon ding mga nagbibigay ng worries sa puso ko. Pare-pareho lang po tayo. Ano man ang estado mo sa buhay? Mahirap ka man, mayaman ka man, may pinag-aralan o wala. May trabaho, walang trabaho. Ano man yung estado mo sa buhay, may problema, may kanya-kanya tayong bigatin sa buhay. Pero ang tanong, paano mo ito pinaglalabanan? Paano mo ito pinagtatagumpayan? The best thing is, put to the feet of the Lord. Surrender it at the feet of God. Amen? Ilagay mo sa paanan ng Diyos. Isuko mo, lumapit ka sa Kanya. Nabayagan nga agururay ni Apo Diyos kadagat itat tao nga to'y nga marigrigatan no apay nga ti duluga ti pamilya tayo ti biyag tayo ket nagulo antay kami nga sumuko kini Apo Diyos. Brothers and sisters, there are traps, there are troubles, there are worries. Jesus Christ is willing to help you. Sana po sa bilang natin, sa mga miyembro po sa church na ito, wala na pong magbabackslide. Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit? Kasi ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng katiwasayan. Kayo pong lahat na nandirito ngayon, sana po yung problema ninyo, yung pamilya ninyo, problema sa pamilya ninyo, yun ang unahin natin because September is a family day. Yung problema mo na personal at problema sa pamilya mo, kaya kang tulungan ng Diyos na may saayos yan. Hinihintay ka niya. Casting all your cares upon Him, for He careth for you. Si Jesus sinabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong napapagod at nahihirapan na. At pagpapahingahin ko kayo. Kunin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, pagkat ako ay maamo at makasusumpong kayo ng kapayapaan at kapahingahan ng iyong kaluluwa. Don't look to your struggles alone. Don't fight the battle alone. Fight it with the peace from God. Niling kong tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Glory to your name. Kanina, sinabi ko na list all your troubles in your mind. Make a mental listing. Gumawa kayo ng listahan sa iyong isipan ngayon. Kung ano ba yung mga bagay-bagay na nagbibigay sa iyo ng trouble, nagbibigay sa iyo ng kaguluhan, na lagi na lang, kahit anong gawin mo, bumabalik-balik. Kaya nang matigil yan. Hayaan mong katiwasayan ng Diyos. May I ask the MMT to please sing the old song, In Your Presence, there is peace. Alam niyo po pinakamaganda pag may problema ka, hindi yung i-share mo sa katabi mo,
Hindi sa lunurin mo ng alcohol. Hindi sa iwasan mo ito. Dahil hindi mo maiiwasan. Harapin mo ang trouble mo. But don't face it alone. Go in the presence of God. At hayaan mo na tulungan ka ng Diyos. MMT, sing, in your presence there is peace. In your presence there is joy. In your presence, there is peace. In your presence, in your presence, there is joy. Oh, I will linger, I will stay in your presence, day by day, till your likeness will be seen in me. For the last time, in your presence, in your presence, sabihin mo sa Panginoon, in your presence, there is peace. there is peace. In your presence, In your presence, in your your presence, there is love. I will linger, I will stay in your presence, Day by day, in your likeness will be seen in me. lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagan at nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Let us bow down our heads. And as you are, habang iniisip mo sa iyong isipan ang mga personal mong problema, ang mga bigatin mo, ang problema mo sa loob ng inyong tahanan, problema mo sa iyong mga anak, problema mo sa iyong mga magulang, problema mo sa iyong asawa, at mismo yung sarili mo hindi mo maintindihan, at napapagod ka na, bakit hindi ka lumapit kay Jesus na nagsabi, kapayapaan ang ibibigay ko sa iyo, kapayapaan na hindi kaya ng pagbibigay ng mundo. Siya rin ang nagsabi sa Romans chapter 4 verse 1, huwag magulumihan ang iyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya kayo sa akin. Let us bow down our heads. And as you are thinking all nasa isip mo yung mga bagay na bumabagabag sa iyong damdamin, nagpapabigat sa iyong buhay, kapatid, huwag mo munang isipin yung iba, yung sarili mo at pamilya mo muna. Because we have problems and we have trouble. As I lead the prayer, pwede kang manalangin sa Panginoon. Pwede mong sabihin sa Kanya, pinapakinggan ka niya ngayon. Pwede mong ibulong sa Kanya,
Sabihin, Panginoon, this is my problem. Kung hindi mo man may bigkas ng malakas, pwede mong ibulog sa Kanya. O kaya, pag-uwi mo sa iyong bahay, sa iyong pag-iisa, makipag-usap ka sa Kanya ng masinsinan. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Diyos, kailangan kita sa aking buhay. Hindi ko kaya kung wala ka. Dakilang Diyos, sa oras pong ito, lahat po ng nandito sa loob ng bahay-sambahan na ito, maging ang mga nasa live streaming, I am praying, oh God, ano man po yung mga troubles, yung mga worries na kanilang nararanasan personally, na nagbibigay ng kaguluhan sa kanila at pumipigil sa kanilang paglago, pagmarcha, para po umabante sa pananampalataya. Hayaan mo po, Panginoon, na lumapit sila sa inyo at hayaan mo po na maranasan nila yung kapahingahan, katiwasayan na sinabi mo po sa iyong mga salita na ang iyong kapayapaan na di malirip ng anumang kaisipan ang magkahawak, magbibigay ng proteksyon sa isipan at puso ng bawat isa sa amin. Lord, siya nawa ang mangyari sa bawat isang nandirito ngayon sa loob ng bahay-sambahan na ito at sa lahat po ng nasa online platform. Ang kapayapaan mo po ang maghari sa amin. Ang katiwasayan na nanggagaling sa iyo ang maghari sa isipan at puso namin, Panginoon. Maging sa pamilya ng bawat isa sa amin. And we know that kung mangyayari ito, ang simbahan, ang komunidad ay magkakaroon, Panginoon, ng tunay na katiwasayan na nanggagaling sa inyo. We are praying right now, Lord, as a Christian, prepare us to walk with the shadow of peace. Na lumakad kami na may panyapak na kapayapaan. Atakihin man kami ng maraming mga problema. Atakihin man kami ng maraming troubles. Atakihin man kami ng maraming worries, Panginoon. We will stand firm because you are our peace. You are our shalom. Oh, hallelujah. Thank you very much for your message today. Salamat po. Maging ang mga kapatiran namin na dumalo po ngayon. Lord, I am praying for them. You know their desire. I'm praying, oh God, for Brother Donald Season, Ryan Lucendo, Eddie de la Cruz, Ruilio Donato, Edna Horpilata, Rachel Dacuno, Danilo Minor, and Brother Macario Peralta. Lord, I'm praying for them. They have their personal troubles. They have the personal problems. Inihiling ko na yakapin mo sila ng iyong presensya. Yung pagdalo nila rito, Panginoon, maranasan nila ang iyong kapangyarihan. Ilagay mo sa puso't isipan nila, they come to this church not to please people. Hindi po para suyuin ang tao, kundi suyuin ka, O Diyos, na nagbibigay ng kapayapaan. Thank you for their lives. And I know that you will touch them. Kami rin po na nandito, na dinatnan nila, na nagsasamba sa inyo. Thank you for the peace. Thank you for the joy. Thank you, Lord. Lalabas kami sa bahay-sambahan na ito. Pinagpala pong espiritual. Yung mga bigatin namin, nailagak na namin sa iyong altar. Lalabas po kaming nakangiti, may kagalakan, at may katiwasayan. At sigurado po, magtatagumpay kami sa buong linggong ito dahil kasama ka namin.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Shall we sing for the last time? In your presence. In your presence. In your presence. There is peace. In your presence. In your presence. There is joy. I will linger. I will stay in your presence day by day. Your likeness will be seen in me. sa Kanya na nakapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Lahat tayo'y magsabi ng Amen. Kamayan po natin ang bawat isa and let us move. See to the brothers. Peace be with you, brother.